binabangga mo, di ba? Gusto mo lang magpasikat, tapos ang diskarte mo banatan yung isang tao para sumikat ka. Okay naman yun kung kaya mong panindigan. Kunyari, nagbigay ka ng pagkakamali ng isang tao, gusto mong palakihin para sumikat ka, siguraduhin mo na kaya mong panindigan, di ba? Okay lang naman yan Yun yung mga diskarte ng mga taong walang magawang mabuti, kaya maghahanap sila ng pagkakamali ng iba. Yun yung isasambulat nila, tapos pagdating sa bandang uli, hindi nila kayang panindigan. Katulad nitong si Commodore Tariela ba yun, no? Gustong sumikat no? Si Kong Marcoleta pa yung napili niya. Ay nako, ang dami mong pwedeng siraan si Kong Marcoleta pa napili mo kung di ka nagsalita ng tungkol sa West Philippine Sea, pero hindi naman pala alam ang mga pinagsasabi. Di na bulchak ka ni Kong Marcoleta. Ay nako, Tariela, tigil-tigilan mo yung pagmamarunong mo. At nakakahiya ka lang, ikaw yung kahihiyan ng sambayan ng Pilipino Spokesperson ka pa naman ng Coast Guard yata no? Tapos di mo alam yung mga pinagsasabi mo. Nakaw, eto mga kababayan, panoorin nyo yung video na to. Yan. Si Kong Marcoleta, maka-China pala ito. Nako. Saan ka naman nakakita? Kaya sinisisi ko naman yung isang Commodore na yan yung J. Tariela, nako. Commodore ka pa namang naturingan. Magbasa Coast ka. Guard pa naman siya, no? Hindi ko lang alam yung email niya, kung hindi bibigay ko sa kanya yung link. Doon babasahin niya lahat ng pangalan ng karagatan, kay lake ito, kay Gulf, kay ocean, nakasulat lahat doon. Ibibigay ko sa kanya para sa ganun magkaroon siya ng referensya kung bakit ko sinabi sa ganang atin meron, tayo lang nakakaalam. Kasi nga po, Kong, nasapatan na si Commodore Tariela na ang Pilipino, alam lang niya West Philippine Sea, pero hindi siya nasapatan, dapat ang buong mundo alam. Kasi hindi siya nakinig, kasi nga yung vlogger ginagamit niya yung vlogger pag buong mundo di gumugulo, kasi ano ba yung pinag-uusapan ng mga Pilipino at ganito nag-aaway? Hindi ngayon na lang pinag-aawayan. Kaya nga sabi ko, tama ka ako, Mr. Executive Director ng Ginoong Ramos, CICC. CICC. Na ang panukala mo nga ay kailangan nating palawakin ang kaalaman ng ating mga mamamayan kung ang pag-uusapan ay yung sigalutan dito sa panig ng South China Sea. Ititingnan mo nga ito. Isip-isipin mo, isa sa pala sa hindi nakakaintindi, yung mismong Commodore na yun. Yun pa naman kung ang spokesperson for the West Philippine Sea. Isipin mo, ikaw ang tagapagsalita, ililigaw niya talaga Hindi ba? Maring hindi niya sinasadya, pero dahil sa pagmamadali niya, nagagawa siya ng hatol nang hindi man lang siya nag-aaral. Itingnan mo yung nailigaw niya, binastuloy ako. Nasaktan pa ako sa sinabi niya. Kung alam niyo kung bakit, sabi niya, si Kong Dante Marcoleta ay kahihiyan sa kanyang pamilya, kahihiyan sa organisasyong kinabibilangan niya. Isa po yung organisasyon natin. Ibig sabihin, ikinahihiya din ba namin kayo? Mabilis nga siyang magdesisyon. Mabilis nga siyang gumawa ng konklusyon. Kaya isang example ni Nelson, nung nag-uusap kami, ikaw baka ako Nelson, pwede ka bang maglagay ng isang bagong kataga sa diksyonaryo nang hindi mo iugnay doon sa mga tagagawa ng mga diksyonaryo? Bago yan. Kasi ang isang kataga dyan, bago tanggapin, kailangan pinag-usapan mabuti yan. Recognize. Ano ka kung ilalagay ko kung sabi niya. Halimbawa, word. Halimbawa, naglagay ka ng word na Tariela doon sa letter T ng dinagdag mong pilit. Siningit mo. Anong ibig sabihin ng Tariela? Anong ibig sabihin ka ng Tariela? Ako naman, magbibigay muna ako ng halimbawa, Tariela, isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip. Pwedeng gano'n. Diba? Halimbawa lang. Bago tanggapin yun, makipag-ugnayan ka muna doon sa gumagawa ng diksyonaryo. Ngak lang ang alam. Ilalagay mo doon. Ikaw lang ang nakakaalam. Paano gagamitin yun? O pag ginamit mo yun,
Ba, naintindihan nila? Nagkakagulong. Vlogger pa ang pinag-uusapan. Sana nakinig siya doon sa konteksto ng pinag-uusapan na yan, doon sa yung TRICOM. At sa ngayon, di ba balik ko sa kanya kung si Tariela po ang kahihiyan ng bansa. Hindi siguro dapat tagapagsalita ng West Philippines yan. Tagapagsalita pa naman. Yun na nga, ikaw pa naman dapat Pangulo ng tagapagsalita. Diba? Sana pumunta sa mga inaukula, ahensya ng gobyerno. Diba? Sa buong mundo, ipatala na po namin ito na po. sa diksyonaryo. Sa diksyonaryo. Baka nakikinig siya, ibigay niya yung link sa atin dyan. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan. Lahat ng pangalan na nandun. Na yung, halimbawa, Gulf of Mexico. O Mediterranean Sea. Yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita ko kasi, Gong, gusto rin magpasikat niya kasi gusto maging Commodore ata ng Philippine Coast Guard. Noon pa, bago magpumasok si Gaban, nag-intention na yan na gustong pumasok, maging Commodore o maging ng Coast Guard Chief. Mukhang hindi napapansin. Kaya ngayon yun ang bali-balita natin. Ngayon, baka sakali mapili ng Pangulong Bongbong pa magretiro yung commander ng Philippine Coast Guard, baka mapansin siyang mapili. Pero sa pangyayaring ito, Kong... mas maganda dyan, Kong, tanungin natin ng Pangulo. Anong masasabi niya sa sinabi ni Kong Dante? Sinabi ba niya na tama si Tariela? Tama. Tingnan natin. Ito, Kong, ipanonood namin sa inyo. Mga kabayan, panoorin niyo po reaction ng Pangulong Bongbong. Tinanong siya tungkol dyan Okay, so he's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. Magaling talaga siya sa ganyan. Ako kung naniniwala, kaibigan niyo talagang Pangulong Bongbong. Talaga pag nag-uusap kami niyan, kami dalawang nagbubulungan kami. Kaya kapag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Ayun, sasabihin niyo, Kong. Mr. President, tanggalin mo si Tariela. Kahihiyan ng yan. Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan ng, hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, isip-isipin mong magsasalita ka out of context. Ayun na nga. Hindi mo lang pinakinggan ang kabuuan ng mga pinag-uusapan bago ka gumawa ng konklusyon. Kaya nga po, kung ako naniniwala, sabi ko sa inyo, may mga opisyal ng ating pamahalaan, mabilis ang bibig, mabagal ang isip. Pero actually, at ibubulong ko rin sa Pangulo. Pangulo, hindi ko opinion yun, ha? Kasi, yun nga. Kung gusto mo, kaya lang marami kang ginagawa. I-email ko na lang kay Executive Secretary. Yung link para makita niya yung pangalan ng lahat ng mga listahan. Maliliit, malalaking dagat, nakalista lahat diyan. Kumbaga, yan ang encyclopedia ng lahat ng mga dagat. Ayan. Mamaya kung tuloy natin, meron lang tayong kasi meron tayong bagong batas. In fairness, doon naman sa maritime law, Kong, kasi mukhang, mamaya, balikan natin yan, yung baseline, mukhang sinabit na ito sa United Nations at mukhang tinanggap naman. Yun ang proseso. Ibig sabihin, kung tatanggapin, may proseso yan. Yun. Mamaya, huwag nating uunahan yun. Balikan natin yung punto na yan, Kong, ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Ayan. Diba? Nako, ipapatanggal ka ni Kong Marcoleta kung siya nainis sa'yo. Pero parang biro-biro lang naman yung mga sabi niya. Kasi si Kong Marcoleta, mapagpasensya naman yan. Hindi naman yun basta-basta nagagalit sa mga bumabatikos sa kanya. Lalo na kung may basihan yung pambabatikos mo sa kanya, papaliwanagan ka naman niya ng mahusay. Pero hindi yan mapaghiganti. Lalo na kung na-realize mo na mali ka, tapos hindi ka rin ng konting dispensa, madali namang kausap yan, sigurado ko yan. Kasi tumanggap ng doktrina yan hindi yan mapaghigante. Kaya ako sa'yo Kong Marcoleta So guys, alam niyo na kung sino ibubuto nyo Number 1 sa Senado, Kong Marcoleta. Okay guys,
Ingat-ingat tayo sa ating mga binablog. Ingat-ingat tayo sa ating mga binabanatan. Wag na si Marcoleta. Hanap kayo ng iba dyan. Katulad ni Bongbong Marcos. Walang kwentang ama. Nagbigay siya ng advice, di ba? It's a storm in a teacup. Sabi niya sa mga kongresista, kasama na rin sa madlang people. Yun yung advice niya eh. Tapos nung humingi ng advice tong anak niya, hindi niya sinabihan. Kaya yun, yung anak niya, siya pa yung nanguna. Siya pa yung munang pumirma sa impeachment na sinasabi niya na ama, it's a storm in a teacup. Walang may dudulot na magandang bagay sa pamumuhay ng Pilipino. Yun yung advice niya eh. Diba? Pero hindi niya yun i-advise sa kanyang anak. Napakawalang hiyang ama talaga nitong Bongbong na to. Hindi mapagkakatiwalaan. Itong anak din, siguro alam niya na itong ama niya is nambubola lang. Baka ganun yung isip ni Sandro nung sinasabi niya, nung narinig niya yung salita ng tatay niya. Syempre, sino ba naman nang mas nakakakilala sa'yo kundi yung nasa loob ng pamilya mo? Alam nila siguro na magaling kang mambola, na kayang-kaya mong bulayin ng madlang people, ng sambayan ng Pilipino. So alam niya, malamang siguro yung dahilan ni Sandro, alam niya na hindi nagsasabi ng totoong nararamdaman tong si tatay niyang hindi makapag-advise ng tama sa anak. Sabi siguro, tatay, nambubola ka na naman. Ako nga ang mauunang magpirma dyan eh. Yun yung nasa utak ni Sandro. Diba? Napakawalang hiyang ama. Nag-advise siya sa bandlang people, pero iba yung in-advise niya sa kanyang anak. Binulungan pa niya nga siguro, ikaw mauna anak ha. I'm just spouting platitude when I said that. Mga Boy BM supporters, magpabola pa more. Bilog-bilogin lang kayo ni BBM. Tuwang-tuwa naman kayo. It's a storm in a teacup. Yeah, yun eh. Ang sarap i-quote. Ay. Sige na guys. Until the next one. Bye-bye. GoPro, stop recording.